Okay guys, good evening. Pasensya na kasi hindi ko alam kung nai-discuss ko ba sa lahat ng section itong problem 2.7 and 2.8. And hindi natin in-expect na mawalan tayo ng klase. So, gumawa na lang ako dito ng presentation para ipapaliwanag ko na lang ito sa inyo. And then, baka kasi mapasama siya sa exam. Okay? So, kaya i-explain na lang natin dito. So, sana maintindihan ninyo. Sige, start tayo. So, dito sa problem 2.7, stated dito that ang pinapahanap or ang unknown is the ultimate moment capacity. Sabi dito, calculate the ultimate moment capacity of a rectangular beam. So, given dito ang kanyang width na 300. Okay? And yung kanyang effective depth na 500. And also, since hinahanap natin si ultimate moment, kailangan ibibigay ni problem kung gaano karami yung bakal or yung area ng steel. Ayan, stated dito that AS is equal to 9 na 28 mm yung diameter. So, 9 pieces pala yung nasa loob ng beam natin na ang diameter ay 28 mm. And then, pinapagamit sa atin na parameters na compressive strength ay 34 megapascal. Then, yung Fy is 414 megapascal. Then, use the code NSCP 2015. Ay, wait lang. Okay. Yan. So, sige. Try natin. So, medyo pangit lang yung wala akong pangsulat dito. Pero ito yung beam natin. Ito yung section niya daw. Nandito yung 300 natin. Okay? So, nandito yung 300 mm. Samantala, nandito yung ating AS. Ito yung area ng steel or yung total area ng steel. At ang centroid niya, nandito sa pinakang gitna niyan. Ang sabi, mayroon daw siyang magiging effective depth or yung letter D, small letter D. Ito yun. Okay? Kung mapapansin niyo sa problem, that is 500 mm. Okay? Yan, pangit lang yung sulat natin. Pasensya na. Okay, next. Ang sabi din, from the centroid nga, 500 hanggang doon sa outermost concrete fiber natin, meron tayo dito 9 na piraso. So, nagsama-sama na dito, no? Yung 9 na piraso nating reinforcement. So, ito daw ay 9 pieces na 28. Ayan. Okay? And ito na, yung gagamitin natin na mga compressive strength. 34 megapascal. Yung isa naman, Fy 414 megapascal. Okay? Take note kayo dito maging observant kayo pagdating dito kasi alam niyo naman yung nagiging value ng beta 1 once na yung F primes natin is greater than 28 megapascal. Sa Fy, walang problema, no? Kasi wala naman sinabi si code about sa Fy kung may range or kung ano magiging kung may nire-require ditong range. So, sa F prime silang. Okay? So, yan, 34 and 414. So, since meron tayong given na value ng area or ng steel, ang hinahanap is moment. Kailangan natin ditong gawin. Intindihin natin, anong case ba siya papasok? So, syempre, dun tayo sa case number 2, itinuro ko sa inyo, na naging kabaliktaran ni case number 1. Kung saan si case number 1, given ang value ni moment, ang hahanapin ninyo yung value ni AS. So, sa case number 2, ito yung magiging approach natin. Okay? And iba din dito yung magiging procedure. Since given ang value ni AS or yung area ng steel, pwede na kayong dumiretso sa pagkuha ni Rho. Ayan. So, tingnan natin. Ito yung procedure niya. No? Tingnan nyo maigi. Ayan. Ang first step ay solve for the value of Rho value. Since meron ka na ang AS, okay na yan.
Given na din naman ang iyong width at saka effective depth, okay na yan. So, kukumputin nyo ang value ni rho. Pagkatapos, kukumputin nyo rin si rho min. Ayan. Si rho min, dalawa yung formula natin. Ito yon, 0.25 at saka square root of f prime over fy and 1.4 over fy. So, yung dalawang formula lang yan, i-compare natin. Once na i-compare natin, tingnan natin kung sino yung mas malaki. Kasi ayun yung sinasabi, shall be the greater daw of A or B. So, kung alin yung mas malaki, yun yung mag-govern. Ayan, i-compare natin yung nag-govern dito sa dalawang rho min. Kailangan natin, need natin ito i-compare dun sa ating value ni rho. Ayan. So, ito yung rho mo, ito yung rho min value. Ang sabi, ganito daw. Si rho, kailangan laging daw mas maging malaki kay rho min. Kailangan masatisfy natin yung equation na yan. Ang reason, para masabi daw natin na ang isang section or ang dimension ng ating beams ay adequate para dun sa given number of bars or AS, kailangan si rho is greater than kay rho min. So, pasasabi natin na adequate siya or tama lang yung dimension niya para dun sa given value ng AS. Ngayon, kapag si rho ay naging less than kay rho min, so pag yung case na yon nag-less than na siya, meaning, hindi daw adequate yung ating section dun sa given value ni AS. So, need natin mag-redesign ng section ng ating beam. So, hindi natin ma-solve. So, stop na kayo dun. Lalagay na lang natin the section is not adequate for the given value of AS. Okay? So, maliwanag po tayo doon. So, next natin, kung may question, mag-PM lang or mag-chat lang, or, yun. Next. Ayan. So, try natin yung pinapasolve sa atin. So, yung value ni AS, i-convert ninyo kasi ang given dito, number of pieces ng ating rebar. So, to convert the number of pieces into a total area ng steel, kailangan nyo kunin ang area ng circle, pi over 4d squared. So, diyan diameter yan. Yung formula yan. So, pi over 4d squared times kung ilang dami ng bakal yung papasok. So, ito na yun. Then, i-divide natin sa BD kasi ito na yung na-derive natin formula from the start. The width and the effective depth 500. So, upon computing, ma-compute natin that the value of rho is 0.03695. Okay? So, yan yung value ng ating rho. Next, yung rho min. So, yung rho min natin, sabi ko nga sa inyo, itong dalawang ito yung formula natin para ma-determine kung anong value ni rho min. So, first, computin muna natin itong first rho min. 0.25 is square root of f prime sin na 34 over 414. So, ito na yung magiging value niya, 0.00352. And then, yung another formula ni rho min is 1.4 over fy. So, 1.4 over 414. Ito naman yung magiging answer natin. So, i-compare natin itong dalawang value or dalawang formula ni rho min and pipiliin natin yung pinakamalaki. So, tingnan natin, 0.0035, ito 0.0033. So, meaning, ito yung value na mag-go-govern. Okay? So, yan yung mag-go-govern. Ang gagawin natin, dyan sa nag-govern na yan, i-compare natin yan dun sa ating value ni rho. Ayan. So, yung rho min na 0.00352 is less than. Tama ba? Less than daw yan kay rho. Kasi tingnan nyo yung given or answer natin na nakuha kay rho. 0.03695. So, mas malaki talaga ang value ni rho. Ito na nga yung sinasabi natin that if, ito may note dito, if rho is greater than the rho min value, the given AS is adequate for the beam dimension. So, okay, pasok siya. Pwede natin i-proceed or pwede na tayo magpatuloy dun sa ating calculation. Okay? So, yun lang yun. Ibig sabihin. Kung hindi, di not adequate pala yung ating given AS is not adequate for the beam dimension. So, hindi natin ma-solve kasi need natin mag-adjust ng ating mga beam dimensions. Okay? So, yun lang. So, ang next natin, sinabi nga dito na after ng first procedure na ma-solve yung rho, kailangan natin ma-determine kung mag-yield ba
ang still or hindi. So, ano ang magde-determine dun? Ang magde-determine kung mag-yield ang bakal or hindi ay yung ating raw balance. Kaya kung titingnan nyo yung second procedure, ito na yon. Kailangan yung computein si raw balance using this formula. Yan. Ito yung gagamitin at alam nyo na yan, sa ulado nyo na yan kasi na-derive na din natin yung formula na yan at paulit-ulit na natin ginamit sa mga previous problem. Pero take note, sabi ko nga sa inyo, maging maingat kayo pagdating kay F prime C. Kasi dito pa lang, 34 megapascal yung given. So, yung meron ka ditong involved na beta 1, kailangan mo tong alamin muna. Hindi yan dediretso na 0.85 kasi hindi yan naman nagre-range from 17 to 28 megapascal, di ba? So, yung sabi doon, kapag mas mataas ka, 28, greater than 28, gagamit ka ngayon ng 34, gagamit ka ngayon ng formula ni beta 1. Okay? Yung formula natin ni beta 1, dapat sa ulado nyo na rin yun. Paulit-ulit na din natin yung ginamit na 0.85 minus 0.05 over 7, ayan, times F prime C minus 28. So, ito na yung gagamitin ninyo formula for beta 1. So, be careful pagdating dito. Kailangan hindi kayo dito malilito. Huwag basta-basta gagamitin ang 0.85. So, okay? So, solve natin. So, 0.85 minus 0.05 over 7, ang papalitan nyo lang naman dito is itong value ni F prime C. Okay, sa F prime C, ang given sa atin, 34. So, substitute lang natin to dito. So, matik yan. Makukuha natin is 0.807. So, pwede na natin ngayon gamitin itong ating raw balance dito. Pwede natin i-substitute sa beta 1. Ayan. So, tingnan natin. 0.85, yun na yun, multiplied by beta 1 na 0.807, ang given F prime C, 34 over 414. 600 over 600 plus 414, and we will get the answer 0.03333. Ayan, so ito yung raw balance natin. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kailangan naman natin i-compare ang raw balance dun sa ating raw. Ito yon. May condition tayo. Kapag kapag daw si raw ay mas maliit or equal kay raw balance, ito yon ha, sinutukoy natin. Meaning, mag-yield yung ating steel. Pero, kapag si raw ay mas malaki kay raw balance, hindi daw mag-yield yung ating steel. So, magkaiba ng step na pupuntahan kapag nag-yield at kapag hindi. So, tingnan nyo, step number 3, pinapupunta tayo dito. So, tingnan naman muna natin, ano bang naging conclusion natin dito? Ayan. Ang sabi, raw is greater than raw balance. Ayun na yun, yung ating value ni raw kanina ay mas malaki compared kay raw balance. So, ibig sabihin, mag-yield yung ating, hindi mag-yield yung ating bakal. Okay? So, nandito tayo sa case na to. Mapapansin nyo? Yan. Kung hindi nag-yield yung bakal, alin na nag-yield? So, syempre, dalawa lang naman yung materials natin sa loob ng isang structure member. So, dalawa lang yung materials. Yung isa, concrete. So, ang nangyari, kung hindi nag-yield yung bakal, ang nag-yield yung concrete. Kasi ang dami na ng bakal natin eh. 9, di ba? 9 na 28 mm compared dun sa previous problem natin na 3 lang na 25 mm. Then, parehas pa sila ng dimension, hindi din nag-increase ng dimension yung ng ating beam. So, meaning, matibay talaga yung reinforcement. So, hindi talaga siya mag-yield. So, yung bakal or yung ating concrete pala, yung possible na mag-yield dito. Kaya pagka ganun, hindi natin pwedeng sabihin na na-reach ni steel yung kanyang yield strength na given. So, Fs is not equal to Fy. So, ito yun. Hindi niya na-reach yung kanyang yield strength kasi naunang mag-fail yung ating concrete or nag-yield yung ating concrete. So, ngayon, anong gagawin? Meaning, nasa compression controlled pala tayo. So, alam natin kung ano yung magiging value ng P kapag tayo ay nasa compression controlled. And that is equal to 0.65. Okay? So, yan. So, tingnan natin. Ano ba ang dapat natin gawin? Puproceed ulit kayo dun sa ating equation that CC, okay? CC is equal to the value of T.
Yan, ito lang naman lagi ang pagmumula ng ating equation. Then, kukuhanin natin ang value ni letter C. C na maliit. Okay, so tingnan natin. Ito yun. Yan. So, ito na yung equation natin that CC is equal to the value of T. Yan. So, ito yan ha. Wait lang. Hindi nyo to gagamitin. Ang reason, kasi ito yung ginamit natin doon sa previous problem. Kung saan, nag-yield yung bakal. Ito yun. Rho is less than to rho balance. So, hindi mo yan gagamitin. Alin ang gagamitin ninyong procedure? Ito yon. So, ganun pa rin. CC is equal to T. So, gagamit tayo ng formula na ito. Okay? At sabi ko nga, yung value ng P mo dapat yan, 0.65. So, alam niyo na kung bakit. Naipaliwanag ko na rin yan nung una. Okay? So, next. Proceed tayo dun sa equation natin na to. And then, isa-substitute natin dito yung mga given or yung mga constant formula katulad ni A nang sa ganon ma-determine natin ang value ni letter C. So, ito yun. Sorry. Okay? So, kung mapapansin ninyo, yung paliwanag ko muna kung ba't nagkaganito, 0.85 F prime C A. Ngayon, mayroon tayong equation ni letter A na beta 1 times C. So, sinubstitute na yon dito. Ayan. Then, yung B, kinopya lang. Next, equal to AS. So, kinopya si AS. And then, yung FS, sabi ko nga kanina, hindi nyo basta isa-substitute dito yung ating value ng FY. Kasi FS is not equal to FY. So, kung hindi siya equal sa FY, ano ang magiging formula ni AS? So, ito na yon, yung ating formula para kay AS, 600 D minus C over C. Okay, so since na-convert na natin lahat into the formula, then ang gagawin nyo sunod, ano magiging ano nyo dito? Letter C. Okay? So, letter C magiging ano. Katulad ng ginawa natin dito. Ayan. Beta 1 times C, 300 yung ating width. AS ay di syempre yung dami ng bakal na 9 na meron tayong 28 squared diameter. Then, substitute the value of Fs. Yan. So, ito magiging 0.85 na lang to ha. Ay, sorry. Hindi siya 0.85. Ano ba yung kanina? Yung kanina ay 0.807. Yan ang gagamitin natin ha. 0.0887. Yan. So, yun yung magiging value ni beta 1. Okay? So, yan. So, ayun. Nandito na pala. Substitute na rin niya dito. No? Then, ang makukuha niyong sagot for this problem or ang makukuha niyong depth of compression block ay 304.673. Ayan. So, after nyo kasi makuha ang value ni letter C, proceed naman kayo dito sa sunod na equation. Ayan o. Babalik kayo kay letter A. Okay? So, ito yun. So, letter A. So, using this formula, beta 1 times C, at ang beta 1 natin ay 0.807, i-multiply lang natin kay 304.673 at makukuha natin ang value ni letter A na 245.871 mm. Yung Fs, optional. Kung gusto nyo kuhanin, pwede. Gagamitin nyo kasi ito. Kung kukunin nyo to, ang gagamitin ninyong equation ay ito. Yan. Ito una na to. Pero kung hindi naman at natapos na kayo sa letter A at ang gagamitin yung equation na itong pangalawa, so ito ay para dun sa mayroong value ni letter A. So maalin? So ito medyo time consuming pero same result ang ibinibigay ng dalawang equation na to. Okay? So na-derive lang yan dun sa ating naging diagram, yung ating CC at saka itong ating value ni T. Okay? Kung maaalala ninyo, ang distance between the centroid ng ating CC or compressive force at saka ng ating centroid ng mga bakal ay D, di ba? D minus A over 2.
Yan. So, na-derive itong first equation kapag dito ka nag-take ng moment sa point kung saan nandun si CC. Okay? So, dyan ka magkakaroon ng MN. So, meaning, ang iikot dyan, yung first T lang. Kaya kung makikita mo, meron ka dito T. Then, multiply by the perpendicular distance na D minus A over 2. So, ito yung ating value ni MN. Yan, dyan ang galing yung first equation. While yung second equation, baligtad. Dito ka naman nag-take na moment. Okay? So, dito ka nagkaroon ng MN. Yan. Nandyan yung nominal moment mo. At kapag ka nandyan, ibig sabihin yung CC naman yung iikot. Kaya meron ka ditong PCC. Or CC na lang muna kapag ka nominal. Pag naging ultimate, multiply natin sa reduction, sa strength reduction factor. Okay? So, ito na yun. So, sanay ako dito ginagamit ko, number 2. Para diretso na. After nyo makuha si A, diretso na kayo kay number 2. Yan. So, dito kinuha pa rin niya, pero hindi na nga nagamit itong value ni Fs. Yan. Yan. So, meaning, ito na ang magiging formula mo para dito. Okay? So, itong PMN na to, ito na ang pinaka-formula mo. Isasubstitute mo na lang. Sabi nga dito, tingnan natin, yung value daw ng P ay pag compression controlled ay 0.65. So, huwag kayong magtataka kung bakit ito may 0.65. Ang reason ay kasi nga, compression controlled section tayo ngayon. Ito yun, nakalagay naman dito, no? Sa taas na to. O, tingnan nyo dito. Next, yung ating 0.85, ito yon F prime C. Then, yung letter A, kung mapapansin nyo, ito na yon 245.871. Okay? So, ito na yun, 245.871 multiplied by our width na 300 times effective depth na 500 minus 245.871 ulit yung A over 2. Okay? So, yan. And, makukuha natin ang pinakang final answer natin na to. Okay? MN is equal to, or PMN is equal to 522.463. Okay? So, ito na ang pinakang final answer natin. Okay? So, sana nasundan. And I hope naintindihan nyo yung ating process. Ito lang yung pinapahanap sa ating problem. Ultimate moment capacity lang. So, ito na rin yung MU na yon kapag multiply natin sa strength reduction yung ating nominal moment. So, pwede na rin natin sabihin na yan yung ating MU. So, yun. So, yung next problem natin ay problem 2.8 naman yun. Hindi ko rin na-discuss sa inyo. Okay? So, thank you. Tingnan natin. Ayan.